laser pointer. Okay. This will be the last lecture for pulmonary physiology. Okay. So, bakit hindi siya anyway. Okay. So, at sea level, ibig sabihin sa Tagalog, sa kapatagan. Sa kapatagan, we have this atmospheric pressure, which is 760 millimeters. So, paano na nalaman yan? At this pressure, it can push the manometer. Manometer ito. Diba? That manometer, yung mercury inside the manometer can be pushed up to 760 millimeters. So, yung air pressure natin dito at sea level is 760 millimeter mercury or torr. 760 torr. Okay, that's 1 atmospheric pressure. That is also what you call barometric pressure. Okay, di ba yung barometer? It measures barometric pressure. Tapos yun lang. Di ba no high school? Anemometer. Wind wave. Barometer measures barometric pressure. Tapos, ano ngayon yung barometric pressure? Wala lang, at least alam mo na memorya mo, no first year high school ka, barometric pressure. Anemometer, ano anemometer? Coronel? Wind speed, diba? Wind vane yun. Okay. So, effects of low oxygen pressure on the body. So, alam niyo na, di ba? At sea level, we have 1 atmospheric pressure. That's 760 millimeter mercury. Yun yung sinisinghot mo. Di ba? And 21% of that is oxygen. So, that's the part. That's the percentage of the 760 torr na yan. 21% of that pressure is from oxygen, which is 21%. So the 21%, sometimes 760, you got 159, 160. And that's the partial pressure of oxygen. Makuha, naintindihan? Okay, what will be the effect of low oxygen pressure? We're talking of high altitude. So, your barometric pressure, your atmospheric pressure decreases in a nonlinear fashion with altitude. Decreases. So, eto tayo. Hong Kong, sea level. Umakyat ka, pumunta ka ng Denver, Mexico. Okay, 600. Ano ba ito? Kaso meters eh. Umakyat ka, Denver, Mexico, Tibet. Okay? So, habang umaakyat ka, the gravitational pull also decreases. Diba? Habang umaakyat ka, mas mababa ang gravitational pull. Nasa ang gravitational pull? Nasa baba. So, yung gravitational pull also pulls your molecules. Yung oxygen, yung nitrogen, may linaw, hahatakin yan pababa. So, habang umakyat ka sa Mount Everest, yun, Mount Everest. Habang umakyat ka sa Mount Everest, umuunti ang oxygen mo. Kasi naiiwan siya sa baba. Ikaw umaakyat siya, nag-stay siya sa baba. Malinaw ba yun? So the percentage of oxygen in the atmosphere remains. Okay? Sabi natin, the barometric pressure decreases as you go up. Tama? But the percentage of each molecules of gases remain. So, kung nasa Mount Everest ka, ilang percent ang oxygen? 21%.
Okay, now, the question is, ano ngayon yung atmospheric pressure? The air pressure is 30% lower at higher temperature due to the fact that atmosphere is less dense. Nasa ilagan sa baba yung molecules ng atmosphere mo, wala sa taas. Di ba? Dahil sa gravity. So at sea level, the barometric pressure is 760. Tama? At 10,000 feet, it is only around 523. At 50,000 feet, it's already 87 na lang. Malinaw? So, at 50,000 feet, ang atmosphere mo, barometric pressure mo is just 87. Tama? Ano ngayon ang 21% ng oxygen? 21%, that is 18. Tama? Yun na lang yung partial pressure ng oxygen mo at 50,000 feet. Kapili, naintindihan? Bago ang salamin mo, mas malinaw ba mata mo ngayon? O ikaw naman, Enriquez nga ba ito? Rodriguez, busog ka na ba? Yes, sir. Okay, sige. Busog ka na sa banana cube mo, ay ano? Sa turon mo, no? Oo, sige. Hari na wahid dito tumigas ang tae mo. Okay. Imaginein mo, yung sisimhutin mo at 50,000 is 87%. Ay, 87 na lang. Millimeter mercury. Ang oxygen mo ay 18. Partial pressure yon, dyan. Pag singhot mo nun, mababawasan ba yon? Pagpasok ng baga, madadagdagan. Dahil sa vaporization. Very good. Magbabawas ka pa, vaporization. Ano ang factor ng vaporization? Ilang percent? Ilang millimeter mercury? Okay, the fall in atmospheric pressure decreases, hence the driving pressure for gas exchange decreases. Remember, your pulsar pressure pushes. Diba? This is just simple diffusion. Diba? The gas exchange in the lungs is diffusion because your membrane is lipid soluble. Diba? Sabi nga natin last lecture, dahil permeable siya, hindi magpa-factor ang cell membrane. Unless may fibrosis yung baga mo, no? Ang magpa-factor are the driving forces. Ano yung magpupush para pumunta, di ba? From greater concentration to lesser concentration. Di ba yun yung mga may araw-araw pa na study? Okay. So, kung bababa ang partial pressure mo, ano, tutulak ng oxygen sa baga mo. Okay? This decrease is the basic cause of hypoxia in high altitude. Okay? Walang pressure ng oxygen sa Mount Everest. So, tignan mo. Okay? Altitude of 50,000, barometric pressure of 87, oxygen pressure is just 18. Which is ano bang normal at sea level? 159, 160 ba? At sea level. Pagpasok nyo sa alveolar partial pressure of oxygen, ready lang ng alveolar partial pressure ng oxygen ng 760, 100, 104. Isipin mo na lang, kung wala kang oxygen tank dun sa altitude na yun, imagine mo, 50,000 feet, 18 lang ang pressure sa labas. Singgutin mo pa yan, ilan matitira sa baga. Eh kung 159, naging 104, eh yung 18 pa kaya.
Naintindihan? Na-imagine. So, alveolar oxygen at different elevations. So, what will lessen when you inhale your oxygen? What will lessen the oxygen, the partial pressure in the lungs? First is the water vapor. Yung humidification, na-discuss na natin yun. Plus, of course, kahit naman nasa high altitude ka, may cellular metabolism ka. And that, the product of, magkaaway ba kayo? Bakit hindi na kayo tabi ni ni Roma Santa? Ha? At nasa dulo ka na ngayon. Tahimik ka na ngayon, Makwal. Grabe naman ito si Makuha, tawang-tawa. Namumulat pa sa tawa. Saan hindi Makuha? Ano problema, ha? Okay. Naintindihan? So what will happen? Hihinga ka rin naman. May metabolism ka pa rin. Kahit na nasa Mount Everest ka. Di ba? Nagpo-produce ka pa rin ng carbon dioxide. Okay? And that will dilute your oxygen concentration. Okay? PaCO2 falls at very high altitude from 40 to lower values in acclimatized person with increased ventilation. So, wala kang oxygen, ibigugin ka na mabilis, increased ventilation, 5 falls, the PaCO2 falls to 7 from 40. The barometric pressure at Mount Everest is at 256. Okay, 760 size to see, So, effect of water vapor, 256 ang pressure, di ba? From 760, malino ba? Oy, Alex, maksimangot ka dyan, sabi, naintindihan? Umakyat ka. From 760, naging 256 na lang ang barometric pressure. Kasi ang taas na yung Mount Everest na po. Ha? Wala nang tataas dyan sa mundo. Ha? Pinakamataas na yan. Okay. Ano ang factor ng humidification? 47. So, minus 47. Diba? I-humidify ng baga mo, ng ilong mo, ng mo. Ang 257 magiging 206. Hindi na lang natitira. 206. Effect of carbon dioxide in acclimatized. Sabihin natin acclimatized kayo. Minus 7. 199 na lang. Available of alveolar O2. So 21%, di ba? 199. Diba? 190 na lang titira. Minus mo na yung inunan mo ng minus ng mga factors na to. 21%. 21% ng oxygen times 0.21. Ano natira sa baga mo? 41.7 from the normal 104. Okay? Malinaw? Malinaw? However, some of these remaining alveolar O2 is continually being absorbed into the blood, leaving about just 35 in the alveoli. So, buwasan mo pa kasi gagamitin mo. Sa totoo lang, yung nasa alveoli mo, 35 na lang. May nakakit na ba ng peak ng Everest na walang oxygen? Sino? Si Rainbow? Rainbow. Ako, parang gano'n. Renaissance. Pagkarinig ko sa inyo. Endorser siya ng Rolex. Messner? 1978. Ikaw yung nagbabasa ng Reader's Digest. Nasa Reader's Digest. Alam niyo ba yung Reader's Digest? Yes. Alam ko inabutan mo yung Reader's Digest. Yung iba, inabutan siya yung Reader's Digest.
Okay, nandun siya, commercial. Commercial na Rolex. Sige, pinasa ko. Commercial. Okay. So, naintindihan na? Okay. So, from alveoli, anong gagawin mo? Pupunta ka sa dugo. Di ba? Susuplayan mo, auto-saturation. AA, alveolar to arterial. Okay. So, up to 10,000 feet. 10,000 feet. Even with just ambient air, the arterial saturation still remains at 90%. 10,000 feet, 90%. Remember the oxygen disassociation curve? Remember? At 90 and above, okay pa tayo. Di ba? Ang partial pressure mo dyan, huwag lang babagsak na 90, magiging 60 mm mercury na yan. So, ibig sabihin, pag umakyat ka, basta mag about 10,000 feet, okay ka pa. Okay? Malinaw ba, Renaissance? Naintindihan mo? Sino nga yung isa pang absent last time? Nagka-schoolmate ba kayo? Eh, ba't sabay nag-date kayo? Ba't kayo sabay nag-absent? Parang event, parang different school. Anong school? PLM. Ba't sa PLM, ikaw lang may event ganyan? Ikaw lang ba taga-PLM dito? Anong course mo? Bio. Ikaw lang ang bio ng PLM dito? DOST yun, hindi sa PLM. Ay, ikaw naman Renaissance, FEU ka ba? UE? FEU. Okay, sige. Malinaw to sa inyo, ha? Malinaw. Okay. Sinong bio dito? Ikaw bio? Anong bio mo? Human bio. Di ba dami-dami ng bio ngayon? Kung ano-anong pinaggagawa nila. Samantalang nung araw, BS Bio. BS Bio. Tapos. O ikaw, Kuya, bio ka.